Simulan mo ang 2024 ng ng fasting at saka prayer, di ba? Alam po niya, sarap kumain. Di ba? Sarap kumain, lalo New Year. Di ba? Ang daming natirang kalamay, daming natirang masarap na pagkain, pero tiniis mo. Kasi isa po sa pinakamahirap talagang i-overcome yung mga tiyan ng tao. Ano? Kaya nga, yung pag-prayer po and fasting, yan ay pagpapakita sa Diyos na inuuna natin siya. So once again, pwede bang i-congratulate mo ang iyong katabi? Sabi mo sa kanya, congratulations. Ayan. So sa lahat po ng nag-participate sa ating prayer fasting, today is the last day of our 21 days. Bukas po, pwede na kayong bumalik uli. Ayan. Masaya na bukas. Bakit? Kasi kung ilang beses kang kumakain sa araw, okay na. Kaya just imagine, nag-fasting ka ng 16 hours, yung 8 hours ka na kumakain. Di ba? Malaki sakripisyo po yun. Parang po niya nakikita ng Diyos sa lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon ay ganito, pagka magpa-fasting kayo kanya, maligo kayo kanya. Wag yung paalam sa mga tao na nagpo-fasting kayo at ang inyong amang nasa langit kanya ang magpapala sa inyo. So ang ibig po sabihin yan, yung pong lahat po ng sumama sa ating 21 days of prayer and fasting, you will never lose your reward. Amen. So, pero alam po niya, hindi po natatapos doon. Hindi natatapos doon. Kasi pagkatapos po ng 21 days of prayer and fasting, may kasunod yun. Bakit? Yung pong 21 days, paghahanda lang po yun sa isang mas malaking challenge. And that is our 90 days of challenge. Ayan. So, meron po tayong dalawang aklat na available. Ayan. Booklet available. Ayun po para sa mga tupa at saka sa mga agila. Ayan. So, ano ka? Agila ka ba o tupa? Okay, yung pong mga sheep na manual, ito po ay para doon po sa mga baguhan. Para po ito doon po sa hindi pa nagsi-cell group, wala pang yung hindi pa nagde-devotion, all of this. Ito po ay para sa mga sheep. So karamihan po sa atin, ito po yung kukunin nating manual. At nakapalo po dito yung ilang mga challenges. Actually, 4 pong challenges dito. Number 1, sabi nga dito, yung pong 90 days ng kompletong pagdalo sa panambahan. Isang challenge. The first challenge is sa loob po ng 90 days, that is 12 weeks, ang challenge mo, hindi ka mag-a-absent ng church. Wow. Kaya ba natin yon? Sa loob po ng 3 months, so 90 days, every Sunday, ang challenge mo, kailangan kompleto yung attendance mo. At kailangan dumating ka sa oras. Yan ang challenge. So, to complete the 90 days, and also to come on time. Yun po yung unang challenge natin. And then secondly, yung pong devotion. Yan. Tuturuan po namin kayo kung paano mag-devotion. Pagdating sa umaga, kayo ay magde-devotion. So meron po dyan sample kung paano kayong gagawa ng devotion. Nakasulat po dyan, eto, ganito ang gawa ng devotion. So meron po yung gabay sa pagbabasa ng Bible. Magbabasa po kayo ng isang chapter sa isang araw. Sa New Testament. Yun po yung challenge mo. Ibig sabihin niya, pagising mo sa umaga, bago ka mag-cellphone, bago ka mag-Facebook, magbabasa ka muna ng Bible. At meron din po tayong memory verse for the week. Ayan. Matututo po kayong mag-memorize ng Bible verses. Sino po sa inyo dito ang nagme-memorize ng mga Bible verses? Okay. So sa ating po 90 days of challenge, matututo ka mag-memorize ng at least 1 verse per week. So lahat po tayo, sama-sama tayo. Huwag po kayo maglala. Lahat po tayo dito, kasama kami. Magme-memorize po tayo ng 1 verse per week. Huwag po kayo maglala, konti lang naman. Maikli lang ng mga verses na ating memorize. So andito po, ayan, nakasulat po dyan. Halimbawa, January 22. Ayan, Matthew chapter 1 ang babasahin mo. Okay? And then next challenge po, ayan, lahat po tayo, ang challenge po natin ay kailangan po makonect tayo sa isang cell group. Yan ang challenge natin in 90 days. Everyone must be committed to a care group. So ayan po yung mga challenges natin. And then tayo po ay sa ating Back to Church Sunday, magdadala rin po tayo ng mga bisita for the next 90 days. So, kasi po, supposedly, ngayon po yung dapat, yung start po ng ating 90 days challenge. Pero, nagkaroon po ng misprint sa ating mga manuals. Okay. Kasi dapat po,
Ang ano ito dito, sino po sa inyo ang gusto ng Tagalog manual? Ayan. So alam po namin kung konti lang may gusto ng Tagalog manual. No? Kaya po nagpa-print kami more than 100 na baliktad po yung pinrint ay Tagalog instead na English. No? Kasi po gusto po namin mas komportable kayo doon sa manual na tatanggapin nyo. So papalitan po namin ito. So instead po na mag-start po tayo tomorrow, mag-start po tayo next week Monday. Nasa ngayon po, we'll be able to give you the right manual. Okay lang po ba yon? Okay. So, ang ibig po sabihin nun, mag-a-adjust po tayo ng 1 week sa ating pong 90 days of challenge. Okay? So, yun po yung ating ano. So, next week po, ipamimigay yung ating mga booklet. So, I would like to challenge every one of us, makibahagi po tayo sa ating 90 days of challenge because I believe this will change our life. Ito po ang magbabago sa ating mga buhay. Ito rin po ang tutulong sa atin upang makapag-cultivate po tayo ng mga kultura o din naman kaya ng mga habits sa loob ng church na kailangan natin sa paglugo po sa ating pananampalataya. Amen. So ngayon pong umaga ay ibibigay ko na po kay Pastora yung mikropono para po sa mensahe ng Panginoon this morning. Pero bang palapakan natin ang Panginoon one more time. Sige po, tayo muna ay manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. We give you worship. Aming Ama, sa oras na ito, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Muling nagpapakumbaba. Tayaan po ninyo na bawat isa ay maging handa sa aming pakikinig ng iyong salita, O Diyos. Saliksikin mo ang nilalaman ng aming mga puso, kung anuman pong nilalaman ito. Ito ay aming iniaalay sa inyo. If you can see any wicked ways in us, Lord, kung meron kang nakikitang karumihan sa amin, kami po ay humihingi ng patawad sa inyo. Hugasan mo kami ng iyong makapangyarihang dugo, O Diyos. At dalayan ko po sa oras na ito na pakalinisin mo ng iyong dugo ang bawat isa sa amin. Hinihiling ko po, Banal na Espiritu, na kayo ang siyang dumaloy sa lugar na ito. Kayo ang malayang kumilos. Kayo ang malayang mangusap sa bawat anak mo, O Diyos. At tunay na magkaroon ng panibagong karanasan sa inyo, O Diyos. Panginoon, binababa po namin ang aming sarili at hinihiling na kayo ang mabigyan ng kalwalhatian. Hayaan mo, Diyos, na gamitin mo ko para sa iyong kalwalhatian, Lord. Ikaw ang may tanghal at wala nang iba. Balutin mo ng iyong makapangyarihang dugo ang lugar na ito. At aming binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pwede po bang palakpakan muna natin ang ating Panginoon? Yung pinakamalakas na palakpak. Sige pa po. Come on, give Him the best clap offering. Good morning po sa bawat isa. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang umaga sa iyo? Amen. So are you glad you're in the house of the Lord? So this morning, and even yung pagre-record po natin hanggang mamayang gabi, no? Our topic for this day, paki-plus po yung aking PowerPoint. Wala pa bang ano yung dito, Tan? So, ang topic po natin is living a transformed life in Christ. So, pamumuhay ng merong pagbabago kay Kristo. Now, sa next slide, sabi niya, what is the best definition for transform? The word transform. It is a verb used with object. Ang ibig po niya sabihin is to change in form, appearance, or structure, metamorphose, to change in condition, nature, or character, or to convert.
So ano pong ibig sabihin ng transform? Ang ibig pong sabihin nito ay magkaroon ng pagbabago. No, talagang it is going to be seen, talagang ano siya, nakikita talaga yung pagbabago na mangyayari sa atin. Now, kung tignan po nyo yung picture ng isang butterfly, ito po yung tinatawag na the process of metamorphosis sa science. Yung mga science teacher, alam po nila ito. So if you're going to look at the life cycle ng isang butterfly, hindi po siya agad-agad ay isang butterfly na lumilipad. Nag-i-start po siya sa mga itlog muna, no? So yung butterfly ay magkakaroon siya ng, the mature butterfly, magkakaroon siya ng mga itlog. And then ang mga itlog na ito ay magiging caterpillar, na yung pong ating mga nakikitang mga uod sa mga dahon na kuminsan ay pinapatay natin, ano? So kung makita mo yung itsura po ng caterpillar, ay mandidiri ka. Meron po bang nandito na gusto nyong alagaan ang isang caterpillar? Yung hinahawak-hawakan mo siya, ano? Kinakausap mo. Siguro po 100% or 99.9% ay ayaw nating nihawakan ang isang caterpillar. Ano po, bakit? Kasi pag ginawakan mo yon, mangangati ka. You can have an allergy or talagang nakakatakot po yung mga itsura ng mga uod na yan. Ano? But then there is a process na isa lang po yun sa dadaanan ng butterfly para siya ay maging caterpillar, ay para siya ay ng isang butterfly, ano po, ng caterpillar para maging isa siyang butterfly. Hindi siya mananatiling nakakadiri, nakakatakot, yung nakakakata. Hindi po siya forever na ganon. It is a process. And then later on, siya po ay papasok na sa kanyang parang pinakabahay na kung saan ay matatransform na siya. Kung inyo pong makita dyan ay merong portion na nandyan na siya, nakabalot na, nakasabit, ano? And during this time na siya po ay nandun, may struggle po yung caterpillar na yon. Gusto niyang lumabas, gusto niyang ayaw niya yung proseso na siya ay nakabalot doon. As if, parang hindi yata ito yung pagkakagawa sa akin. Maybe iniisip po ng isang caterpillar yun, bakit siya kinulong doon? Sa pupa. Ano po? But there is a process na tinatawag nating metamorphosis na kailangan siyang pumasok doon, and then later on, pag na-develop na po yung kanyang pakpak, yung ganda ng kanyang mga kulay, siya po ay magiging isang ganap na butterfly at siya ay lalabas na doon sa kanyang parang pinakabahay. May mga situation po na kung makita mo yon, kung observe po ninyo, sila ay pilit na umaalis doon. Yung pala ang chance na yung development ay nangyayari sa buhay ng isang butterfly. Now, kung darating po ang isang, halimbawa, may isang bata na nakita niya na may isang pupang ganon at ito ay bubuksan niya, definitely, ang caterpillar po ay hindi magiging isang magandang butterfly kasi binuksan siya nang wala sa panahon. So, ano pong mangyayari doon? Mamamatay lang po yung caterpillar doon sa loob ng kanyang, kung saan siya nandoon pag ito ay binuksan nang wala sa panahon. Now, tayo po bilang mga Kristiyano, kinakailangan na magkaroon po tayo ng isang metamorphosis, spiritual metamorphosis na kung saan yung dati nating buhay, nang ma-born again tayo, ang dati nating buhay, ito ay nakakadiri, ano po, tayo ay hindi nagiging blessing, tayo ay parang kulang na lang, ay ayaw ng mga tao sa atin. But then when we come to know Christ, ay nagkakaroon po ng
transformation at tayo ay nagiging mga magagandang nilalang ng Diyos. Now, what is a transformed life? Ang sabi po dyan, it is a total change by the renewing of the mind. It is a complete change for the better, being changed into a new creation. Kung yung butterfly po ay meron siyang pinagdaanan na metamorphosis, ang isang nilalang na born again, ang isang taong na born again, ay dadaan din po tayo ng tinatawag na spiritual metamorphosis na kailangan po nating pagdaanan. Hindi tayo pwedeng manatiling mga baby Christian. We need to grow. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong lumago sa iyong pananampalataya. Come on, you say it to your neighbor. Kailangan mong lumago sa iyong pananampalataya. Hindi po tayo pwedeng manatiling mga baby Christian. Can I hear an amen? Sinong nanditong mga magulang na gusto ninyong forever baby ang inyong mga anak? 70 years old na, dumododo pa, naka-diaper pa. No? Hindi ho pwedeng ganon. We need to grow in our spiritual life. And God is looking for a transformed life. Ano po? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, basahin nga po ninyo. Sabi niya dyan, therefore, if any man, kahit sino na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang luma ay wala na, at ngayon, eto na, isa na tayong mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Lahat po ng mga bagong nilalang na dito, palakpakan naman natin ang ating Diyos, yung pinakamalakas. Hindi po isang aksidente na tayo'y tinawag ng Diyos para makakilala sa Kanya. May plano po si Lord sa atin. Gusto niya tayong gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Gusto niya tayong ihanda bago tayo pumunta sa langit. Habang nandito tayo, ang bawat isa sa atin na nandito, kay bata o matanda, gusto po tayong gamitin ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. But if you are not a transformed person, God cannot use you. Ano ang magiging patutuo natin sa ating mga sishera na mga hindi pa nakakilala kay Lord? Ano ang ibabahagi po natin sa mga ibang tao na sishera natin sa ating back to church, sa ating 90 days challenge, kung ikaw at ako ay walang mga pagbabagong nakikita sa atin? Lahat po ng mga nagbago na dyan, magsabi ng amen. You cannot give what you do not have. Hindi mo kayang ibahagi ang kabutihan ni Jesus. Hindi mo kayang ibahagi kung ano ang ginawang kabutihan ng Panginoon sa iyo kung ikaw mismo ay hindi mo ito naranasan. Maliwanag po ba? You have to experience the saving power, the saving grace of our Lord Jesus Christ. Now, sa ating 90 days challenge, ito po yung goal natin. To be transformed in Christ's image. Can you imagine a life so changed? So transformed that you are a mirror of Christ on this planet. Ano kaya ang mangyayari kung bawat isa sa atin, pag tayo ay merong binabahagi na ng salita ng Diyos, hindi ikaw ang nakikita, kundi si Jesus. Sabi ko nga palagi, ini-include ko po, nangangamoy Jesus ka ba, kapatid? Hello, church! Nangangamoy Jesus po ba kayo? Amen! Masasabi mo ba sa iyong asawa na ikaw talaga ay merong kakayanan na magbahagi ng salita ng Diyos because you have a living testimony of a transformed life?
Alam po niyo kung sino ang pwedeng magsabi kung talagang nagbago tayo? Yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, yung mga unang nandoon sa loob ng pamilya. Sila ang makakapagsabi kung merong pagbabagong nangyari sa atin. Can I hear an amen? Hindi ka pwedeng pakitang gilas sa loob ng church. Ang galing-galing mong mag-ministry. Lahat ata ng ministry sa loob ng church, sinamahan mo na. Pero pagdating sa bahay, sira ang testimony mo. Sira ang patotoo mo. Hindi ho plastika ng pagiging Kristiyano. It is a reality. It is a mirror. Parang isa kang salamin. Nakikita yung buhay natin. Hindi po natin pwedeng itago. Meron nga pong isa na ilustrasyon dyan, yung isang tatay, ang sabi niya sa kanyang anak, "Anak, bili mo nga ako ng sigarilyo doon. Tapos, pagka yan ay nabili mo, sindihan mo na, pero wag mong ihitan, ha?" Sabi niya. Kaso po, namamatay yung cigarette, So, ginawa ng bata, habang siya ay papunta sa kanyang ama, hinitit po niya yung kanyang yung cigarette. Pagdating sa tatay, wala na po. And then sasabihin ng ama, "Wag mo akong gagayahin, pero bili mo akong sigarilyo." So, anong klaseng patotoo po yung pinapakita natin sa ating pamilya? Kayo pong mga tatay dito, are you a living testimony to your wife? Lahat po ng mga may asawa at ama ng tahanan dito ay magsabi ng amen. What about the wife? Are we living testimony sa ating asawa, sa ating mga anak? Because we cannot hide anything from them. Hindi po natin pwedeng itago ang ating mga buhay. Dapat kung ano ka sa labas, ganyan ka din sa loob ng inyong tahanan. And then the command to be transformed in Christ's image. So, hindi ho siya optional. Ibig sabihin, when we are teaching about a life transformed for Christ, it is not an option to be Christ-like. Hindi siya yung, basta ako, ayaw ko maging Christ-like. Gusto mo, anong klaseng image ang gustong meron ka? Gusto mong maging kawangis ng demonyo? It is not an option, it is a command. When we are talking about command, ito ay isang kautusan ng Diyos to be Christ-like, to be transformed. Let us read in Romans chapter 12, verse 1 to 2. Samahan niyo po akong magbasa. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So sabi po dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang unang binabago po ng Diyos, una ang ating mga puso. And then yung ating kaisipan, kailangan magkaroon ng pagbabago the way we think. Kasi po, pag merong pagbabago sa atin, sumusunod na po yung galaw natin, yung pananalita natin, and everything. Tignan po ninyo sa Tagalog. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip,
Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So it is a command. Sabi niya dito, kinakailangan ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog. Ano po? Kaya dito, it is a command that we must have a transformed life. Now, sabi po niya, a good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Wherefore, by their fruits, you shall know them. Ulitin natin, by their fruits, you shall know them. Kapatid, anong bunga ang nakikita po sa atin ngayon? Pag nakita ka ba ng isang tao, kapag nakipagsalamuha ka sa mga tao sa paligid mo, can they clearly say, definitely, ang taong ito, tunay na Kristiyano ito. Talagang there's something in you. Merong kakaiba sa taong ito na gusto ko ring maranasan. And then they begin to desire to have Jesus in their hearts. Naranasan niyo po ba yung pag may kausap kayo sasabihin nila, sis, anong meron sa'yo? Bakit kahit na dumaranas ka ng pagsubok, nakangiti ka pa rin, napaka-positibo ng pananalita mo, hindi ka nag-give up? Anong meron sa'yo? Meron na po bang mga nagtanong ng ganyan sa inyo? And then you can say, alam mo, sis, Brad, isa lang ang may sasabihin ko sa iyo. Kaya ako nananatiling matatag, it's because of Jesus inside of me. The presence of God inside of us. Amen. Yung presensya ng Diyos na nandito sa atin ang nagiging dahilan bakit malakas ka, bakit malusog ka, bakit nananatili kang tapat hanggang wakas. It is the presence of God inside of you. That's why you can produce good fruit because the Holy Spirit is inside of you. Pero kung wala po ang presensya ng Diyos, by their fruit, you shall know them. Makikita mo naman hindi mo maitatago. Kahit na nagpo-proclaim tayong mga born again tayo, kung hindi nakikita sa gawa. Can I hear an amen? Kaya nga sabi, your action speak louder than your words that I cannot hear you. So you go on sharing the gospel. You go on doing the ministry and everything. Pero kumusta ang karakter mo, kapatid? Kumusta ka sa loob ng bahay? Kung ikaw ay isang kabataan, kung ikaw ay isang anak, masunurin ka ba sa iyong magulang? Maayos ba ang pag-aaral mo? Tumutulong ka ba sa loob ng iyong tahanan? Bakit sa loob ng church ang sipag-sipag mo? Pag ikaw ay nasa bahay, ang tamad-tamad mo. Ouch! Sakit, di po ba? But this is reality. We have to talk about the reality na ang pagiging isang Kristiyano, hindi po yan isang reliyon. It is a relationship with Christ. So if your relationship with God is right, dapat maayos yung ating pakikitungo sa ng mga taong nasa paligid natin, yung ating pananalita, yung ating mga reaction when things are not right. Kaya sabi niya, by their fruits, you shall know them. Ano po ba yung bunga ng banal na spirito? What are the 9 fruit? Isang ano lang po yan, ha? We have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kapatid, nakikita po ba ito sa ating mga buhay? Palagay nyo, saan kayo bumabagsak sa bunga ng banal na spirito? Sino po yung bumabagsak when it comes to self-control? Umamin na kayo.
Amen. Lahat naman tayo, di ba? Kung meron ka mang bunga dito, kung ikaw ay tatanungin ko, 1 to 10, ilan na yung love na nandyan sa heart mo? Ilan ng porsyento yung meron ka ng peace of mind and this troubled word? Ilang porsyento yung meron kang patience? Nako, ilan kaya yung babagsak when it comes to patience? Oh, meron akong nakikitang nagkukurutan. You know what? The Word of God is so powerful. It is napakasarap po when the Word of God is being preached. And then, sa yung sarili, aamin ka, Lord, ako yun. At alam po nyo, walang nakakahiya pag umamin tayo kay Lord. Amen. Pag umamin ka, babaguhin ka. wag mong lilisyahin. Ay, hindi po para sa akin yan, para doon sa kabila. Doon, ayun, doon sa sister na yun. Ganyan po siya eh. Kulang siya ng self-control, tapos pinapasa mo doon sa ibang tao. Pero ang punto po dito, tayo muna. Amen? Pag nabago na me, magbabago na you. So ang pagbabago, it always start with us. Sa atin muna. Because we're going to share the gospel, but our testimony is not right with the Lord. Ano po ang isi-share natin? Paano mo isi-share yung love ni Jesus? Paano mo isi-share yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus if you yourself have not experienced it? So, are you living a transformed life? Excuse me. Tayo po ba ay namumuhay ng transformed life? Sino pong nandito na magsasabi na unti-unti na po, pastora? Amen. Hindi ko sinasabing 100% na. But, nag-start na po si Lord sa akin. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, Lord, salamat kasi nag-start ka na sa buhay ko. Sige po, you can say to the Lord, Lord, salamat kasi nag-umpisa ka na sa buhay ko. Amen. Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon? Now, sino po ang nandito na gusto niyong maging tuloy-tuloy ang pagbabago ng Diyos sa inyo, magsabi ng Amen. Kailangan yung gigil na gigil ka, no? Lord, baguhin mo ako ngayon. Lord, baguhin mo ako every day. We have that desire. Lord, transform me. Huwag kang ihinto hanggat di nakikita ang Christ-likeness sa atin. Huwag tayong ihinto, church. Now, how to live a transformed life? Paano po tayo mamumuhay? Para maging kawangis ni Jesus, mayroong pagbabago. Number 1, humble yourself before the Lord. Pag sinabi mong humble, talagang ibababa mo ang iyong sarili. Aalisin mo yung lahat ng pride. Aalisin mo yung lahat ng mga pagmamataas mo sa iyong sarili. Letter A, you need to unmask yourself in the presence of God. Make a personal assessment about your character and lifestyle. Kapatid, paano ba tayo matatransform? Ang unang-una po, we must do this on a daily basis na tayo magpapakumbaba sa Diyos. At i-unmask po natin, Lord, alam mo, ganito ako kanina eh. Nag-fail na naman ako, inaway ko na naman yung asawa ko eh. Lord, eto ako, lumaban na naman ako sa magulang ko eh. Lord, eto ako, hindi po ako nagiging matapat sa paglilingkod sa iyo. You can be honest. You need to unmask. Kasi ang delikado po sa atin, baka may mga maskara tayo. Church, pwede nating sabihin sa ibang tao na okay ka lang, but in the sight of God, you are not okay. Pwede ipakita mo sa Facebook lahat ng mga accomplishment mo, lahat nakangiti ka, lahat ginagawa mo, lahat pinopost mo. Pero pag nag-iisa ka, kumusta ka na? How is your character? How is your lifestyle? Is it a lifestyle of true Christianity?
Next, sabi niya dito, ask the Holy Spirit to reveal the true condition of your heart and to give you a humble heart. So, ilingin po natin sa banal na spirito na saliksikin yung ating mga puso, ano? And then, eto po yung tanong ko, what do you need to give up in order to be free to carry out God's plan for your life? Meron bang mga bagay sa buhay mo na ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam? Ano yung sitwasyon na meron ka ngayon? Ano yung mga ginagawa mo na nagiging hadlang para gawin na ni Lord yung pinaka-the best na plano niya sa'yo? Ano ang pwedeng maging balakid o hadlang sa pagdaloy ng pagpapala ng Diyos? Sino pong naniniwala dito na gusto tayong pagpalain ni Lord? Magsabi ng amen. Sabi niya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Wala namang magulang o walang ama na gusto niyang mapahamak ang kanyang anak. Lahat po ng mga tatay dito magsabi ng amen. Wala ring nanay na gusto ang kanyang anak ay sana ikaw ay mapahamak. Wala pong ganun. Pinagpipray natin sila that God is going to bless them on a daily basis. And we have our Father in heaven who wants to bless us kasi anak tayo ni Lord. Amen. Kung anak ka niya, ayaw ng Diyos na manatili kang naghihirap. Amen? O hindi po kayo nag-amen. Baka gusto niyo forever kayong naghihirap. Do you know that God wants to bless you? Pero may process po yan. Kagaya ng caterpillar. Hindi naman kaagad-agad naging maganda ang itsura ng caterpillar. Mayroon pong proseso sa ating buhay that we need to grow, we need to overcome all the challenges that we have in life para mailabas yung Christ-like sa atin. So we need to surrender everything to the Lord. Letter B, you need to admit the need, your need for the Lord Jesus Christ. Admit you need the Lord Jesus Christ in your life. Sabi ng Biblia, apart from me, you are nothing. Kung wala si Jesus sa atin, kung wala ang Diyos sa atin, wala po tayong may pagmamalaki. Ano? Sabi niya, humility is not denying your strength. Humility is being honest about your weakness. So, pagka tayo ay nagpapakumbaba sa Diyos, inaamin natin, Panginoon, kailangan kita. Kung wala ka, O Diyos, hindi ko kayang gawin ito. Hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito. I need you, Lord. Amen. You need to admit yung mga kahinaan po natin na nagiging mahina tayo, pero tayo lumalakas dahil sa biyaya ng Diyos. It is all by the grace of God. Proverbs 22 verse 4. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches, honor, and life. Humility is having the fear of the Lord. Yung kahit na nasaan ka, hindi ka kailangan bantayan. Kasi alam mo kung anong tama at mali. Alam mo kung anong kasalanan. Alam mo na mayroong Diyos na tumitingin sa'yo. And you have the fear of the Lord. Ang sabi dyan, its wages are riches and honor and life. Lahat po ng gusto ng riches, magsabi ng amen. Lahat ng gusto ng honor, magsabi ng amen. Lahat ng nagdi-desire ng long life, magsabi ng amen. Praise God. But the requirement po is humility and equivalent ito sa having fear of the Lord. John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. That's why, if you want a transformed life, you need to tell the Lord, Lord, kailangan kita. I need you.
You're not going to ask about any kind of religion. You're going to ask the real person of Jesus. Because the Bible says, kapag ka ikaw ay tumanggap at sumampalataya sa Diyos, ikaw ay binibigyan niyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Lahat po ng mga anak ng Diyos dito magsabi ng amen. If you are a child of God, you must have a process ng pagbabago. Willing po ba kayong magbago, church? Pwede bang makita yung mga kamay ng gustong magbago dito? Ako po, tataas ko yung pinakamataas. Amen. Sino po yung gusto niyang yung kanyang mga salita ay magkaroon naman ng buhay? Ano? Hindi yung pag nagsalita ka, pumapatay ka ng tao eh. No? Alam niyo po ba that there is power in words? Death and life are in the power of our tongue. Kung anong sinasabi mo, mangyayari po yan sa inyo. There is power. That's why when we begin to confess about the Word of God becomes alive. Nangyayari po yan. Pag kinompes natin sa Panginoon, Panginoon, sa pamagitan ng latay sa iyong katawan, ako ay pinagaling mo na. Nangyayari po yun sa atin dahil hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Amen. Pag sinabi niya, gagawin niya. So ano pa po yung mga steps for a transformed life? Binanggit ko kanina yung number 1, we need to humble ourselves before the Lord. Number 2, commit to take a personal step toward transformation today. Commit. Ibig sabihin ng commit, talagang gusto mo. Gusto mong magbago. But you need to take the first step. No po? You need to take a first step. Letter A, make a strong decision to start living in holiness. Kinakailangan po magkaroon tayo ng decision. All about what is happening in our lives right now is a result of our decision. Pag ikaw ay nagpunta sa Jollibee, sasabihin ba ng cashier doon, ay ito po yung bilhin nyo, ito po, French fries lang po kayo ha, gaganon po ba sila? No! Sasabihin natin, ay yan ang gusto ko. I want yung 2 pirasong chicken. I want a spaghetti. Ito yung gusto kong kainin. You make a decision in every day of our lives. Kanina nga, pagising nyo sa umaga nagdesisyon na kayong mag-church. Amen. Sino pong mga nandito na nagdesisyon kayong mag-church ngayon? Magsabi ng amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. That is your decision. Kapatid, kung decision mong pumunta sa impyerno, abay bahala ka. That's your choice. Sino po naman ang mga gustong pumunta ng impyerno dito? Magsabi ng amen. Ay, buti na lang. Walang nag-amen. Naku, nakakatakot po. Hell is the most pinakapangit na lugar. Walang katapusang paghihirap. Mabaho doon, walang katapusang parusa, wala ang Diyos doon. But a person can go to hell based on his or her decision. So whatever we do, if you want to decide to live a holy life, you have to decide. Ano po? 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 21. Nandyan pa po ba kayo? Magsabi naman kayo ng amen. Okay, let us read. Ngunit, matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat na lumayo saan? Sa kasamaan. So if you are confessing that you are a true child of God, kapatid, kumusta ang buhay natin? Lumalayo po ba tayo sa kasamaan? O lumalapit tayo? Are we aware of the consequences of sin? Meron pong kaparusahan lahat ng kasalanan. Although we can ask forgiveness from God,
Pero yung consequence, hindi natin maiwasan yun. O, nakipag-boyfriend ka, kaya girlfriend, at the age of 15 or younger. Tapos, nagkaroon kayo ng premarital sex. Do you know what is the consequence of that? Grabe po yun. But that is a decision that you make. Alam mo naman mali. Bakit ginawa mo? Natukso po kasi ako eh. Totoo, temptation is there. But you have the power of Christ in you. Amen. So when you make that decision to commit sexual impurity, sinong magdudusa? Ikaw. Oh, marahil nabuntis ka. Nabuntis yung girlfriend mo o binuntis mo. And then, later on, iniwanan mo yung babae. Sinong magdudusa doon? May consequence po ang bawat kasalanan. And then yung batang yon, isisilang yon. Wala siyang parents na mag-aalaga sa kanya. Kawawa po yung mga batang sinisilang out of wedlock. Wala silang tiyak na buhay na maganda, no? Except po kung may mag-ampon dyan. Pero ikaw, nakatanim sa kaisipan mo yung mga kasalanan na yan. Hindi lang po yun. There are so many kinds of sin in this world na kailangan aware po tayo na merong kaparusahan ang bawat kasalanan. Ang sabi niya dito, being a true born-again Christian is a lifestyle and not a title. Basahin nga po nating malakas, sabay-sabay tayo. It is not a title. Hello, church, are you listening? Naintindihan po ba natin ang sinasabi ko dito? Can I hear an amen? Being a true born-again Christian is a lifestyle. Buhay mo na yan. At sabi ko nga, hindi pwedeng itago. Nasasabihin mo, wag mo akong gagayahin, pero mag-attend ka ng church, tapos nag-chick ka, no? Hindi lang isang chick. Chick 1, chick 2, chick 3, no? Tapos nag-chit ka sa iyong asawa, gumagawa ka ng mga kasalanan, and then attend ka ng church. Wow! Tapos napakabanal lang itsura mo, naka-long sleeve ka pa. Tapos tumutugtog ka pa sa harap. Tapos, nag-a-ushering team ka pa, no? Kung ano nung ginagawa mong ministry. And then, yung buhay po natin, mga kapatid. Alam po nyo, nagsasalita po ko out of my heart. Can you feel it, church? It is the power of the Holy Spirit. Yung inihingi ko po na magkaroon tayo ng tunay na transformation. Mga kapatid, 2024 na. Ilang taon na kayong Kristiyano hanggang ngayon? Bulok pa rin ang buhay. Pero salamat sa Panginoon, because of the grace of God, we can still be transformed. Amen. We can still be transformed. May pag-asa pa. Wala pa si Lord. Buti na lang hindi pa siya dumarating. Pero hihintayin mo pa ba na dumating ang Panginoon bago ka magbagong buhay? It is a lifestyle. Kagaya po ni Saul, no? Nung siya ay nakakilala sa Diyos, ang pangalan niya ay pinalitan ng Pablo. He was a persecutor of Christians. Hinuhuli niya yung mga Kristiyano. Sila ay namamatay. And then nung nakakilala siya kay Lord, instantly transform po yung life niya. Ilang araw lang nandun na siya, nangangaral na siya ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi genuine yung pagkakakilala niya kay Lord. Amen. Genuine yung naranasan niyang pag-ibig ni Jesus. Tayo, genuine po ba ang pagkakakilala natin sa Panginoon? Kasi kung totoong Kristiyano ka, lalayo ka sa kasalanan. Amen. May temptation, but you will have the power to overcome all the works of the enemy in your life. Kapatid, tama na. Hintuan mo na. Kung ano man ang ginagawa ng kaaway sa'yo, palayasin mo ang demonyo sa buhay mo. Sa iyong pamilya, huwag mong hayaan sirain
ng demonyo ang buhay mo because you are a child of God. Amen. Anak ka ni Lord, hayaan mong manatili ka sa kasalanan. Ang sabi ng Bible, if you are in Christ, you are a new creation. Church, this is about preparing ourselves for the coming of the Lord. Datnan nawa tayo ng Diyos na malinis, nakahanda. Ano po? Because being a true born-again Christian is a lifestyle. It is not a title. It is a command to be holy. 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Kaya po sabi ko, being a true born-again Christian is a lifestyle of holiness. Hindi yan option, it is a command. Hindi pwedeng sabihin, born again ako pero pabayaan nyo ko kung anong ginagawa ko. Hayaan mo lang ako, Lord, kung gusto kong gumawa ng kasalanan. Abay, buhay ko ito. Hindi po siya ganon. You have to submit under the authority of our Lord Jesus Christ. When He says, be ye holy, for I am holy, it is a command. Siguro naman, hindi naman po tayo mga inosente when it comes kung ano ang kasalanan. Amen. Alam mo naman kung anong kasalanan. You are reading the Word of God. You know what is sin. Hindi siya pwedeng gawing puti ang kasalanan. Pag kasalanan yan, kasalanan po yan. So what are we going to do? You need to commit to take the personal step toward transformation. Kailangan mag-decide tayo. And then letter B, practice self-discipline. So nag-decide ka, Lord, gusto kong mamuhay ng transform life starting this year until dumating ka. So, ano na po tayo ngayon? Today is January 21. So, naka 21 days na po tayo. Kumusta naman ang ating 21 days? Nagkaroon po ba ng self-discipline? Nag-start na po ba kayong magbasa ng mga Biblia ninyo on a regular basis? Sabi niya dito, lasting change is a step-by-step process. Ibig po sabihin nun, incremental. Step by step. Sabihin natin, step by step process. Hindi po siya overnight. Maliwanag po ba? Kaya huwag niyong i-judge ang sino man. Sa inyong mga kapatid na Kristiyano, ginajudge natin sila, ay ba't ganito siya. Huwag po natin silang i-judge. Ang sarili mo, ang titignan mo. Can I hear an amen? Kasi anak ni Lord dyan, kapatid. Si Lord na ang bahalang magbago dyan. You don't have the right to judge other people, other Christians. Kung meron silang mga ginagawang kasalanan, you pray for them. Kasi process po siya eh. So maybe sa'yo, fast learner ka. Eh baka ito, slow learner. Mga teachers, alam niyo po ang ibig ko sabihin, no? Pag fast learner yan, isang turo lang. Pasado siya kagad. Eh pag slow learner, kailangan pang tutorial. Kailangan pang may nagtuturo. O pag nag-exam yan, bagsak na naman, kailangan na naman siyang umulit. So hindi po pare-parehas ang level ng ating mga growth. You need to respect one another at mag-focus ka sa sarili mo. Sabihin mo, mag-focus tayo sa sarili natin. Kasi po, pag umarap kayo kay Lord, hindi kayo pagtatanggol ang asawa mo. Hindi kayo pagtatanggol ang anak mo. Ikaw lang mag-isa ang aharap kay Lord. Eh, di ayusin mo yung buhay mo. Amen. Pag namatay ang isang tao, asawa niya, hindi naman niya pwede sabihin na, darling ha, pag-pray mo ako doon sa kabila, wala na pong prayer, habang buhay tayo, kailangan umayos na tayo. At mag-isa ka lang aharap sa Panginoon. Kaya sabi niya, it is a step-by-step prayer. At saka diyan sabi niya, it won't happen by accident or by chance. Change happen intentionally. When God enter our lives, we become gradually more like Jesus. That is sanctification. Next slide. Some things don't need prayer. They need discipline. God already told you what to do. You're just procrastinating. Totoo po ba ito?
Kailangan pa bang pag-pray na, Lord, pinagpipray ko po si brother na dapat mag-pray siya. Kailangan pa bang ipag-pray na mag-pray ka? Alam niyo po yung ibig sabihin ng word na procrastination. Pinagpabukas-bukas mo. Hindi mo ginagawa kung anong dapat mong gawin. Kaya nagkakasala po tayo ng sin of omission. Dapat gawin mo, hindi mo ginagawa ang tama. So, there are things in our life na kailangan lang talaga disiplina. When it comes to our devotion, disiplina. No? Pagka hindi ka nagbigay ng oras, talagang wala kang oras. Pero pagka sa Facebook, marami kang oras. Outs uli. Totoo po ito, di ba? O, huwag na po tayong magplastikan. Totoo ba na mas marami pa tayong oras sa panonood ng Reels, pagbabasa ng mga ano-ano sa Facebook, pero sa pagbabasa ng Bible, kung minsan, isang verse lang ang binabasa mo sa loob ng isang araw. Hindi mo pa magawa. Na po? So this is the reality. Don't procrastinate what we should do. Loving God must be your motivation to live a holy life. Develop your intimacy with God through your consistent devotion and prayer life. Hinighlight po yung the word consistent kasi dito tayo bumabagsak. Day 1, nagpipray ka, nagde-devotion ka, and then later on, day 21, hindi ko na po alam. No, but we must live a consistent devotional life. And then, next slide. Feed your mind with God's word, read your Bible, and listen to godly song, preaching tapes. Surround yourself with positive people who say positive things that uplift you. Tingnan po ninyo kung sinong pinakikisamahan nyo. Kung yung mga taong yan, binabagsak ang pagkatao mo. Iwasan mo na mga kapatid. Na po? So, you need to feed your mind kasi ito yung binabago ni Lord. The Word of God is to change the way we think. So, we need to be consistently reading the Word of God. It says in Psalm 119 verse 9, how can a young person stay on the path of purity by living according to your word? Gusto mong makaiwas sa mga kasalanan? Read the word of God and obey it. Kasi yan po ang panlaban natin sa lahat ng temptation ng kaaway. And then lastly, dito po ako magtatapos. Number 3, how can you have a transformed life? Listen and obey the conviction of the Holy Spirit. It says here in 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which come from the Lord who is the Spirit. We are being transformed. Kaya sabi ko kanina, process po siya. Nagagalak po ba kayo na hindi tayo kaagad-agad dinidemand ni Lord na overnight, bagong-bago ka na? We're so glad that the Lord, yung patience niya, yung kanyang pag-ibig, talagang nag-overflow po siya. Pero we must take advantage, yung grace na binibigay niya sa atin na mamuhay na tayo ng may kabanalan by listening and obeying the conviction of the Holy Spirit. Letter A, ask the Holy Spirit to give you a strong biblical conviction. Dare to be different. Mga kapatid, ito po yung tanong ko. Kung ilang taon na kayong Kristiyano, kumusta yung conviction nyo sa Holy Spirit? Nandyan pa po ba? Because if you are not having that conviction from the Holy Spirit, kailangan mag-isip-isip po tayo because it is the conviction of the Holy Spirit and obeying it ang maglalayo sa atin sa kasalanan. Si Jose, si Joseph the dreamer ay isa po sa mga napakagandang halimbawa. Nagkaroon siya ng temptation, pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar, yung boss po ni Joseph. The temptation is inside the house, nandun si Joseph.
Pero alam niyo po kung anong ginawa niya kasi may takot siya kay Lord. Hindi niya makayanan ang magkasala. Ang ginawa niya, tinakbuhan po niya yung temptation na pwede siyang magkaroon ng sexual immorality doon sa asawa ni Potiphar. Kasi matindi yung conviction po niya. Kaya ito yung sinasabi ko, living a Christian life, it is a lifestyle. Palagi kang merong conviction. Sa lahat ng ginagawa mo, hinihingi mo yung guidance ng Holy Spirit. At sa gayon ay, hindi po tayo magkasala. This morning, church, this is the challenge. The challenge to change. Pakiano mo na yung next slide. The challenge to change. Ano po? Isaiah 43 verse 18 to 19. Let us read. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Kapatid, kung ano man ang nakaraan mo, ano man ang mga failures mo in the past, the Lord says, do not dwell on the past. Forget on the former things. The Lord can make new things in our life. Ano po? Sabi nga sa next slide, you cannot spell challenge without change. Pag may challenge, the word challenge, hindi mo siya may susulat na wala yung salitang change. So pag may challenge sa atin, ang challenge ng Panginoon ay magbago tayo for His glory. Ano po? And then sabi niya, life is about change. Sometimes it's painful, sometimes it's beautiful, but most of the time it is both. Change is both beautiful and sometimes painful. Lalo na kung may naalis pong mga hindi dapat si Lord sa ating mga buhay. And then sabi ni C.S. Lewis, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Wala po sa edad ang pagbabago, mga kapatid. If you want to live a transformed life, you can start now. Whatever age you have, hindi pa po huli. Sa oras pong ito, inaanyahan ko kayo na tayo ay yumuko, tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, I want you to have time with the Lord. The challenge today is for us to be changed for His glory. I want you to pray coming from your heart right now. Wherever you are in this place, saan ka man nakaupo, pwede bang mag-focus ka kay Lord muna ngayon? This is all about you. This is all about your relationship with Jesus. This is about your future. This is about your destiny. Kapatid, kumusta ang buhay mo sa kasalukuyan? Natutuwa ba si Lord? Natutuwa ba si Lord sa mga pananalita mo? Natutuwa ba si Lord sa tuwing inaaway niyo ang bawat isa? Hindi po natutuwa ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa natin, but we can ask for forgiveness. We can still change. Kapatid, huwag kang malulumbay, huwag kang malulungkot. May pag-asa pa. Pwede kang baguhin ng Panginoon. Just come to Him. Ilapit mo lang ang iyong sarili sa oras na ito. Come on, church. I want you to pray coming from your heart. Magpakumbaba po tayo sa oras na ito. Unmask yourself. Alisin mo mga kaplastikan, kapatid. Magpakatotoo ka sa banal na Espiritu ngayon. And as the Holy Spirit reveals to you yung mga bagay na tinatago mo sa publiko,
pero sa harapan ng Diyos ay hindi mo na itatago. Humble yourself. Just humble yourself before the Lord. I-admit mo lang. Admit mo lang. Lord, eto po ako. Ang dami mong kailangan baguhin sa sarili ko. Come on, I want you to pray coming from your heart. Open your heart. Open your heart to the Lord right now. The Spirit of God is in this place. Kung kinoconvict ka ng banal na Espiritu, just listen to the voice of the Holy Spirit now. Just listen to His conviction. Na ask forgiveness kung may mga pagkakamali, may mga kasalanan in the past. The Lord says, I'm making all things new. Come on, church. Pagsisihan po natin kung ano man ang mga nagawa nating mga kasalanan. Palinis natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Jesus. Come on, just continue to pray. Take this moment na maging intimate ka kay Lord. At kung sino man ang nandito for the very first time that you are here, or maybe you're watching this video right now, sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin na kayong nabibigatan ng lubha at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Just come to Jesus and accept Him as your personal Lord and Savior. Kung ikaw ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon habang ang lahat ay nananalangin, pwede bang sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap sa ating Panginoon? Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako'y lumalapit sa inyo. Binubuksan ang aking puso at tinaamin na ako ay isang makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin mo ako ng iyong makapangyarihang dugo at tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kaligtasan na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, if you are here at matagal ka ng Kristiyano, I want you to commit to take a personal step toward transformation today. Make a strong decision to start living in holiness. Gusto ko po kayong ipag-pray sa oras na ito. Aming Ama, sa oras na ito, kami pong lahat, Lord, we humble ourselves before you right now. Makikita mong nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin. You can see in our hearts, Lord, what is wrong with us. Ikaw ang aming Creator. Ikaw ang gumawa sa amin. Nakikita mo kung anong diferensya namin ng bawat isa sa amin, Lord, kung anong mga weaknesses namin, mga failures namin, mga kasalanan namin. And right now, oh God, humihingi po kami ng kapatawaran. Kahit matagal na kaming mga Kristiyano, may mga panahon that we failed you, Lord. Forgive us right now in the name of Jesus. Tulungan niyo po kami na magbago. Tulungan niyo kami, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa sa iyong mga anak na nandito. Tulungan mo ang bawat isa na nanonood ng live service na ito, God. I pray in the name of Jesus for a transformed life in the name of Jesus. Lahat ng ginagawa ng kaaway para parumihin ang mga anak mo, Lord, I rebuke them in the name of Jesus. And I ask right now for your cleansing power sa lahat ng mga anak mong nandito. By your blood, Lord, cleanse us by your blood. Sa oras na ito, Panginoon, muli naming sinusuko ang aming mga buhay sa inyo. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Can we also... Thank you, Ate Bel, para sa marubdob na yan. And good morning po, New Gen Church.
Today po gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung transformation na ginawa din po sa akin ni Lord. So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Harold Leasing. Ayan, isa po sa primary 12 ni Pastor Lawrence and also the head of iDance Ministry. So, ang gusto ko lang pong i-share sa inyo yung ginawa po ni Lord sa akin, yung kabutihan po niya. No? So, noong 2010 po, nung nag-start po akong mag-encounter, same year din po ng graduation ko nung college. So, wag niyo na pong bilangin, no, ano na pong edad ko. Alam niyo na po yun. So, from 2010 po, nag-graduate po ako ng college and since then po, ay nag-umpisa na rin po akong magtrabaho at maging breadwinner po dun sa dalawa kong kapatid na nag-aaral pa sa high school. Kasama po yung magulang namin sa bahay. So, sabay po ito sa pagtatrabaho ko at pagpapaaral po ng kapatid. So, sino po nakaka-relate dito? No, yung mga breadwinner at nagpapaaral po. So yun po yung ginawa sa akin ni Lord. Ginamit niya po ako bilang instrument of blessing para po sa family ko. So dumating din po doon sa part na talagang parang wala ka ng karapatang magpahinga. Sabi nga nila kasi kailangan mo mag-provide lahat po ng gastusin, di ba ba? Yung mga magulang po natin, ayan, yan po yung mga role nila. So dumating po doon sa part na talagang wala po akong tigil sa pagkembot dahil po ako'y dancer, dance teacher po ako. So turo ako night and day para po makapag-provide po. Pero church, hindi po ako napagod. No, sounding na nakakapagod siya, pero pag po nasa inyo ang presensya ng Panginoon, siya po yung magsusustain doon sa pangangailangan po natin. Amen po. So, nagtrabaho lang po ako ng nagtrabaho, kumembot lang po ako ng kumembot, at si Lord po ang nag-provide ng lahat po ng blessing dahil po sa katapatan ko po sa Kanya. Lalong-lalo na po, nung pong napatapos ko po yung kapatid ko ng college, kumuha po siya ng kursong accountancy. So, sa blessing po ni Lord sa buhay ko, na na-extend ko pa sa kapatid ko, napatapos ko po siya ng college. So, praise God po sa provision po ni Lord. And definitely, same po sa inyo, same God lang naman po ang meron tayo. So, kung paano niya po ginawa yun sa buhay ko, pwede rin po niyang gawin sa inyo. Amen po. Pero, sabi nga po nila, ang buhay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. So nangyari po ito noong 2020, nag-hit po yung pandemya. I'm sure hindi lang po ako, pati kayo rin, nahirapan, hindi po ba? So nagsara po yung mga eskwelahan, mga gym, yung mga establishment po na pinapasukan ko. Halos araw-araw nangangamot po ako ng ulo. Kasi po, ang dami ko pong binabayaran, tapos meron pa po akong kinuwang sasakyan. So kasama nun yung pagbabayad ko pa ng loan. So sabi ko, Lord, paano ko po ito babayaran? Paano ko po ito mapoprovide? Wala naman po akong trabaho. Kasi po yung trabaho ko is about dance and teaching. Bawal nga ang gathering. So, pero alam niyo po, napakahusay po ng ginawa ng Diyos sa akin kasi sabi niya, bakit hindi mo umpisa ng online class? So, mahirap man, challenging man, minsan yung pagsasayaw ko sa internet ay stop dancing, pero yung mga loyal ko pong mga kliyente, na-sustain po yung klase ko, na-provide po yung pangangailangan po ng aming pamilya. So, in short po ay nagkaroon pa rin po ako ng provision even in difficult times. So, tuloy-tuloy lang po yung pagbe-bless sa akin ni Lord. At nakita ko po talaga sa puso ko at sa patutuko ko na ang kamay ng Diyos ang tumulong sa akin. Hindi lamang po sa akin, pati sa aking mga pamilya. Dumaloy po yung pagpapala dahil po ito sa pagbibigay ko ng aking love offering, tithes and love and offering. Ito po yung nagbukas sa durungawan po ng pagpapala sa buhay ko. Sabi nga po nila, pag po bukas yung palad natin, so ito po yung palad natin, pag bukas po ito, maraming pwedeng panghawakan, tulad po ng pangako ng Diyos. Pero pag ito po ay sarado, ay wala po kayong expect na papangahawakan, sarado na eh. So lahat po tayo sana maging bukas, hindi lamang po yung mga palad natin, pati rin po yung mga puso natin. Amen po. So sa ngayon po, yung kapatid ko po na napatapos ko ng college, napakaganda po ng trabaho sa Maynila, napakaganda po ng posisyon, at nabayaran ko na rin po yung sasakyan. yung praise to God talaga. Nabayaran ko na po, fully paid na po yung sasakyan, I owned it already. So thank you Lord, na binigyan niyo po ako ng napakagandang regalo. Lahat po tayo deserving po sa regalo ng Diyos kung tayo po ay magiging tapat sa Kanya, lalo na po sa ating pagbibigay. So sabi nga po sa Proverbs 3:9, Verse 10, honor the Lord with your wealth
and with the fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Ito po yung verse na nag-guide po sa akin. So lahat po tayo, kung ano man po yung ipinagkakaloob sa atin, deserve ni Lord yung maibigay din po natin yung pinakamainam. So yung transformation na hinihingi po ng Panginoon, hindi lamang po sa mga personal na buhay natin, pati na rin po sa pagbibigay. So lahat po tayo, inaanyayahan ko po tayong tumayo lahat. At kunin po ang ating mga tithes and love offering, itaas po natin sa Panginoon, at sabay-sabay po natin ipanalangin. Panginoon, marami po salamat sa inyong pagpapala. Maraming salamat, Lord, na sa araw-araw ng ginawa ninyo sa mga buhay namin. Tanging yung grace and love mo ipinararanas mo sa amin, Panginoon. Even sa aming mga trabaho, Panginoon, sinusustain mo kami. Even sa aming pag-aaral, Panginoon, ikaw nagbibigay sa amin ng kaalaman. Lord, ito pong ipinagkakaloob namin ay nanggagaling po sa aming mga puso, Panginoon. Gamitin niyo po sa iyong iglesia, Lord, upang mapalawig ang iyong salita. Lord, dalangin po namin, Lord, ito pong mga offer namin ay mas doblehin niyo pa po. Lord, i-multiply niyo pa po, Panginoon. At lahat po ng mga kamay na nagbigay, Lord, kayo po ay nakakaalam ng kanilang pangangailangan, whether it's for their financial, for their health, or whatever they need, O Father God. Ikaw ang magbigay ng katugunan, Panginoon. Kayo po ang mag-provide. Inaangkin namin ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po magsabi po ng Amen. Salamat po.